50 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City posibleng maranasan sa mga susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Makibalita tayo live mula kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ipinaliwanag ng Pag-asa ang dahilan kung bakit karaniwang Dagupan City ang nangunguna sa may mataas na heat index sa buong bansa. Halos isang buwan nang nagtatrabaho bilang supervisor sa isang ice cream company sa Pangasinan si Ronel mula sa Tarlac City. Kumpara sa kanilang lugar, kakaiba raw ang damang init dito sa Pangasinan. At dahil araw-araw niyang kailangan bumiyahe para sa kanyang trabaho, hindi niya kinakalimutang magbaon ng tubig na pamatid-uhaw dulot ng mainit na panahon. Ako dahil biyahero ko, ang ginagawa ko, more on tubig talaga. Tubig talaga. Mahalaga yun kasi syempre babad ka sa araw, babad ka sa init. Talagang mararamdaman mo yung papalapit na summer. Sa monitoring ng Pag-asa, 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Dagupan City ngayong buwan ng Marso. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo pa sa 50 degrees Celsius o higit pa ang init factor sa mga susunod na araw, lalo na kapag opisyal nang idiniklara ang panahon ng tag-init o dry season. Kasi ang pan natin ngayon, pumapalo na sa positive. Nagbabari na siya sa 4 to 3 degrees Celsius centigrade yung naidadagdag doon sa surface sa anomalies natin. Okay, kaya ganun sir, no? And halos wala na rin puno sir sa panisimentado ng daan sir, no? Yun ang isang epekto. Oo. Sir, kumusta? Ano posibleng maging epekto din sir sa taniman halimbawa sir? Sa Pangasinan. So, normally, magkakaroon tayo ng drought. Kung bakit daw madalas may tala ang mataas na heat index sa Dagupan City at karaniwang pinakamataas sa buong bansa, ito ay dahil sa pagiging coastal area ng syudad. Wala na rin daw masyadong mga puno sa lungsod. Idagdag pa na halos konkreto na ang lahat ng kalsada sa syudad kung saan sumisingaw ang init kapag tinamaan ng araw. Ang una po nating rekomendasyon ay magdala po ng enough na supply ng clean drinking water. So kailangan po lagi tayong merong access sa inuming tubig. Magsuot din po tayo ng magaan na damit, yung lightly colored po na damit. Chris, sa monitoring ng Center for Health Development o CHD sa ngayon ay walang recorded o reported na biktima o tinamaan ng heat stroke o heat exhaustion sa Region 1. Pero sa kabila niyan, patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na mag-ingat sa banta ng anumang sakit ngayong mainit ang panahon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.